Pagkatapos ng malaking baha, muling napuno ng buhay ang mundo. Dumami ang mga tao at nagsimulang magkalat sa iba't ibang lugar. Ngunit habang lumilipas ang panahon, marami ang tumalikod sa plano ng Diyos, napuno ng kayabangan ang kanilang mga puso at sa halip na magtiwala sa Kanya, sinunod nila ang sarili nilang kagustuhan. Isang araw, nagkaisa ang mga tao sa isang ideya. Sinabi nila sa isa't isa, "Magtayo tayo ng isang lungsod na may napakataas na tore na aabot sa langit. Gawin natin ito para makilala tayo at hindi tayo magkahiwa-hiwalay." Nais nilang ipakita ang kanilang lakas at kapangyarihan, hindi upang parangalan ng Diyos, kundi para purihin ang kanilang sarili. Ngunit may nakalimutan sila. Ang tunay na lakas at karunungan ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi sa kakayahan ng tao. Nang hindi humihingi ng kanyang pagpapala, sinimulan nila ang kanilang ambisyosong proyekto, ang Tore ng Babel, isang huwad na templo na binalak nilang ipantapat sa langit. Minasdan ng Diyos ang ginagawa ng mga tao at hindi siya natuwa. Nakita niya ang kanilang kayabangan at kung paano sila tumalikod sa Kanya. Alam niyang ang kanilang pagkakaisa na puno ng pagmamataas ay hahantong lamang sa higit na kasalanan at pagkawasak. Kaya nagpasya ang Diyos na sila'y papakumbabain. Bigla niyang binago ang kanilang wika. Sa isang iglap, hindi na sila magkaintindihan. Ang sinasabi ng isa, hindi nauunawaan ng iba. Nagkalat ang kalituhan. Ang dating maayos na mga manggagawa ay nagsimulang magtalo at mawalan ng pasensya. Hindi na nila maipagpatuloy ang tore dahil walang magkaintindihan. Napalitan ng kaguluhan ang kanilang kayabangan. Kaya't iniwan ng mga tao ang Tore ng Babel. Naghiwa-hiwalay sila at nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo gaya ng orihinal na plano ng Diyos. Ang hindi natapos na tore ay nanatiling paalala kung ano ang mangyayari kapag umasa ang tao sa sariling lakas at kayabangan sa halip na magtiwala sa plano ng Diyos. Ang kwento ng Tore ng Babel ay may mahalagang aral. Ang pagkakaisa na walang patnubay ng Diyos ay hahantong lamang sa pagkakawatak-watak. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagsunod sa Kanyang kalooban.